Kasama ang mga lalawigan sa Region 2 sa mga matinding tinamaan ng Bagyong Christine. Pero marami sa mga nasalanta, idinadaan na lang sa ngiti ang kanilang pigati. Yan ang ulat ni Benji Durango, live. Benji. Alam mo, Dominic, nakikita ko sa mga mata ng mga biktima ng baha dito sa Tuguegarao City ang lakas ng loob. Kanina, habang nakikipagkwentuhan tayo sa kanila, sinalubong nila tayo ng ngiti at masayang tawanan. Pero sa likod ng masayang tawanan na yan, ramdam ko ang paghihirap ng kanilang kalooban. Naabutan pa namin naghuhugas ng nalubog na tindahan ng grupo ng mga kababaihang ito. Ano ba ito? Tindahan? Bukuhan, sir. Bukuhan. Nalubog ng gataong baha ang bukuhan. Ang mga panindang buko, naglaho sa baha. Ito yung ganitong buko ang binibenta niya. Opo, sir. Ilang ganito yung sana 800? Wala ka siyang gawin doon. Tubutis, sir. Ito na lang ang natira? Sir. Kasamang naanod ng baha ang 20 mil na puhunan ni Mang Romel. Bahala na raw. Ang importante, buhay siya. Nakakatagay pa. Yung puhunan, meron siguro, may dumating. Narating uli yan, magkakaroon ulit. Pero sa likod ng masayang tawanan, hindi may tatanggi ang nakatagong kalungkutan. Dito sa Balsain East Evacuation Center, mahirap ang lagay. Magkakasama ang mga matatanda, bata at mga gamit sa evacuation center. Sa dami na naapektuhan ng baha, meron sa covered court, sa eskwelahan, sa kapitbahay at iba pa. Alam niyo po, nakikita kasi natin na yung mga kabarangay naawa. Hindi pa nakakalimutan ng mga taga rito ang bangungot na idinulot ng pag-apaw ng Pinakanawan at Cagayan River. Especially sa mga bata, pagdating kasi ng kalamidad, kami palagi ang natatamaan. Pero sabi ng gobyerno, walang iwanan. Ngayong araw, tuloy-tuloy ang relief distributions sa 35 barangay na binaha. Ang LGU at DSWD Region 2 naghatid ng family food packs sa may 6,000 pamilya o katumbas ng kulang 17,000 katao. Pero para sa alkalde ng Tuguegarao, ihihingi rin niya ng tulong ang mga kababayan na di man binaha pero naapektuhan ng hanap buhay dahil sa baha. Tulad ng mga magsasaka, tricycle drivers, job orders at iba pa. But I think it is but right kasi sabi ko nga 3 days, 4 days walang kinita ang mga tao. Ang aming agricultural sector tinamaan din. Kaya hihilingin niya sa konseho na magdeklara ng state of calamity para maabot hindi lamang ang iilan kundi lahat ng mamamayang tinamaan ng kalamidad. Pero ang DSWD Region 2 handa sa obligasyon na ito. Aalalay sila sa mga apektado mula sa disaster response, relief hanggang rehabilitation gamit ang iba't ibang programa ng gobyerno. Hanggang hindi pa sila bumabalik sa kanilang normal na sitwasyon, ibig sabihin yung mga iba pa nandun sa evacuation centers, yung mga iba pa ay nakikisulong po sa kanilang mga kaibigan, mga relatives po. At ang kalakaran dito, merong time frame dito yung sinasabi natin, we move from the response to rehabilitation. Umabot na sa kulang 21 milyong pisong halaga ng food at non-food items ang naipamahagi ng DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyo sa Cagayan Valley. Pinakamarami sa probinsya ng Cagayan na nasa mahigit 12,000 food at non-food items ang naipamigay na. Sinundan ng Isabela na nasa 13,000 food at non-food items at Quirino na nasa mahigit 600 lamang. Alright, maraming salamat Benji Durango.